Magandang araw again, mga kapatid, mga kababayan. Ito po ay si EJ Morse. Welcome to my small channel. At ngayon po ay meron tayong idudugtong na discussion tungkol dito sa mga latest na pangyayari dito sa ating bansa, especially tungkol sa pagkaka-aresto at sa ngayon nga ay nasa The Hague na sa the Netherlands itong si former President Digong Duterte. But before that, para po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell. Paki-hit mo ating like button at paki-share na rin later on para lumaki ang ating community at marami makarinig dito sa ating mga dinidiscuss na topic sa aking munting channel. At of course, bago tayo mag-umpisa, yung aking EJ Morse prayer. And here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic. Itong ating pag-uusapan ay ito ngang mga latest na pangyayari dahil nga dito sa pagkaka-aresto ni Rodrigo Duterte, yung ating former president, na ngayon nga ay nasa The Hague na at nagkaroon na nga ng preliminary hearing, yung kung tawagin ay confirmation, at doon nga ay binasahan na siya kung ano yung accusation sa kanya at binerify yung kanyang pagkatao kung siya nga talaga ay yung dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At sa ngayon, nagkaroon na ng schedule ng pangalawang hearing na medyo may katagalan. Ito po ay mangyayari sa September pa. Kung di ako nagkakamali ay September 23. What? So napakatagal. Ganun pala rito. Binibigyan talaga ng ample time yung magkabilang panig para mapag-aralan ang lahat ng dapat pag-aralan tungkol sa kaso. So binibigyan naman ng napakahabang panahon. Kaya nga medyo na-off din ang tingin ko yung unang wave ng argumento ni Attorney Medialdea na kung saan humihingi na kagad siya ng postponement doon sa preliminary hearing na to. Na sa tingin ko ay medyo off kasi nga ano lang naman ito, confirmation. Humirit na kagad siya ng kanyang mga sinabing na nagkaroon ng abduction, nagkaroon ng kidnapping, na medyo tumaas ang kilay nung judge. Anyway, observation ko lang naman yon. Ngayon nga, dahil sa pangyayaring ito, of course, naggalawan na. Nagkaroon ng mga movement, nagkaroon ng rally na dito sa Manila, nagkaroon ng rally sa Davao. At ganun din, nagkaroon ng movement, nagkaroon ng rally diyan sa The Hague mismo. So inaasahan natin yan dahil nga alam naman natin na meron pa talaga mga supporters itong si Rodrigo Duterte. So inaasahan natin na hindi lang mga rally ang makikita natin, kundi the next few days we will be observing storm of propaganda from the camp of Dutertes. At hopefully, dapat meron din from the side of the government. Kasi mabubugbog sila rito sa gagawing propaganda noong kampo ni Duterte. Alam naman natin na mula nang umupo si PBBM, nag-umpisa na ang kampo ni Duterte ng mga negative news about PBBM at alam natin kung ano mga nangyari tungkol dyan. Kaya nga, this time around, tingin ko mas matinding propaganda, mas matinding pag-iingay ang gagawin ng kampo or side ng mga Dutertes. Nag-umpisa na nga ito kay Harry Roque, kay Panelo, kay Atty. Lambino at kay Vic Rodriguez at iba pang mga lawyers na kakampi nila
naglabas sila ng samot-saring issues, pabor, of course, sa mga Dutertes. May mga i-final na nga sila, tulad si Panelo at si Lambino, meron silang mga remedyo na i-final sa Supreme Court, gaya ng writ of habeas corpus o isang legal remedy na humihiling na ilabas itong si Duterte, dalhin sa korte upang questionin at tanungin ang legality ng pagkaka-aresto nito. So yun yung mga movement, yun ang mga effort na ginagawa ng mga lawyers na to. Itong magagaling na lawyer na sila Lambino at itong si Attorney Sal Panelo. At sa tingin ko, hindi kaya ito ay puro palabas o pautot lang? Sabi nga ni Attorney, I think it was Attorney De Leon, na nagsabi na itong mga kilos na ito ay mga theatrical ito. Theatrical. Bakit nga ba? Ang totoo naman kasi, kahit anong ruling pa ang ilabas ng Supreme Court, ay hindi naman ito papakinggan ng ICC. Imposible ang ICC ay makinig sa kanila. Kaya kahit ano pa ang ilabas o ano pa ang intensyon ng mga lawyers na pumunta sa Supreme Court, although of course right nila yan. Wala namang makakapigil sa kanila kung anong gusto nilang gawin. Dahil tayo ay nasa demokrasya, tayo nasa democratic country. Ang tanong lang, ano ba talaga ang inaasahan nilang gagawin ng ICC? Kung may resulta o anumang resultang lumabas galing sa Supreme Court. In reference or tungkol diyan sa kanilang mga petisyon. Ano ang inaasahan nila? Pwede ba nilang ipadala yung resolution ng Supreme Court dito sa Pilipinas, ipadala sa ICC sa The Hague, Netherlands? Sa The Hague, the Netherlands? Siyempre hindi. Kahit ipadala nila yan, ibabasura lang yan. Kaya nga sinasabi ko, ano bang palabas ito? Attorney Panelo and Attorney Lambino. Again, sinasabi ko, pautot o palabas ito? Or part ng ano sinasabi kong propaganda. Kasi politika ito, mga kapatid, mga kababayan. Pipilitin nilang palabasin. Kung makakakuha sila ng pabor na resolusyon galing sa Supreme Court, magiging puhunan nila yan para ipamukha sa nag-implement ng arrest warrant na yan, ipamukha sa gobyerno at ipaalam sa mamamayang Pilipino na mali ang ginawa sa pag-aresto kay Digong Duterte at dyan mag-uumpisa yung agitation. Gagawin nilang puhunan yan para galitin ang mamamayang Pilipino, galitin ang mga sundalo, galitin ang mga pulis. Of course, ngayon, medyo masalimuot, medyo emotional. Lalong-lalo na yung mga taong malapit at medyo pumapanig sa kampo ni Rodrigo Duterte. Kaya, ang sinasabi ko nga, yung petisyon na ginawa sa Supreme Court, part ng propaganda yan. Dahil alam naman nila na walang mangyayari dyan at hindi yan pakikinggan ng ICC. Imposibleng makinig ang ICC dyan. At yan, pag nakakuha ng pabor sa kanila, sa petisyon nila, talagang gagamitin nilang, gagamitin nila yung catapult. Catapult para galitin ng mamamayang Pilipino. Gagamitin nila yan para makakuha sila ng malaking crowd, malaking bilang na mamamayan para dyan sa mga rally nila. Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya ito ay plain and simple propaganda. Yung ina-access nila na yan sa Supreme Court, pag nakakuha sila ng pabor sa kanila,
gagamitin nila yan para makahatak ng mamamayang Pilipino, galitin ng mga sundalo, galitin ng mga pulis, at hopefully, para sa kanila ay makagawa sila ng malaking rally leading to people power at hoping pa rin sila na mapababa nila sa Malacanang si PBBM na ever since yan naman ang kanilang target para solve lahat ng kanilang problema. So hopefully ay wag naman tayong umabot sa ganyan. Alam naman kasi ng Supreme Court na useless na gawan pa ng ganyang pabor na ruling dyan. At of course, sila na mismo, way before pa, nagsabi sila na may karapatan ang ICC na hawakan ng mga kaso ni Digong Duterte na nagawa yung krimen na yan prior sa withdrawal sa membership ng Pilipinas sa ICC. So, ang Supreme Court na mismo nagsabi na may basihan ang pagkakaaresto ni Digong Duterte. May basihan ang pagkakaaresto, may basihan itong si General Torre para i-execute ang pag-aresto dyan kay Digong Duterte. Kaya nga sabi ko, hoping against hope itong grupo nila Sal Panelo na baka sakali makakuha sila ng ruling na pabor sa kanila at magamit nila pang-agitate sa tao. Propaganda po yan. Ang problema nga dito sa i-design nila na mga pagkilos ay wala namang pakinabang ang mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Ito ay para sa mga pansariling kapakanan lang. Unang-una katulad ni Harry Roque. Kaya gustong-gusto niya na magkagulo dahil siya mismo ay maraming kasong haharapin. Ang pag-asa niya lang para mabura lahat yan ay mawala si PBBM sa Malacanang. Kaya nga, ang issue talaga rito, meron ba talagang krimen na nagawa? Meron ba talagang krimen na nangyari nung panahon na nakaupong presidente si Digong Duterte? Kaya umabot tayo sa ganito? Umabot sa pagkakaaresto niya? Meron ba, mga kababayan? Alam na alam naman natin ang katotohanan. Alam na alam natin, nung panahon na presidente siya ay maraming pagpatay na nangyari. Maraming patayan na nangyari. May mga nadamay pang kabataan. Maliliit na bata talaga. Nadamay dyan sa mga operasyon nila. Ang sinasabi ba nila? Walang kinalaman si Duterte dito? Sila Bato, sila Bongo, sila Sara Duterte, at iba pa. Sinasabi ba natin, sinasabi ba nila na lahat ng yan, nang nasa kampo ni Rodrigo Duterte ay walang nalalaman tungkol dito? Pati na yung mga miyembro ng gabinete ni Digong Duterte. Di rin ba nila alam ang mga pangyayaring ito? Yung aligasyon na umaabot sa 30,000 plus ang mga biktima na pinagpapatay sa Marili, di inaresto at di umabot sa korte. Wala bang dapat managot dito? Bakit iilan lang ang nagawan ng matinong investigasyon at nakasuhan sa korte? Sa dinami-dami ng namatay, wala bang kasalanan ang sino man diyan sa kampo ni Duterte? Wala ba? At ngayon, na naaresto nga si Digong Duterte, kini-question nila ang legalidad nito. Kini-question nila ang due process at ang karapatan ng ICC na litisin ito doon sa The Hague. Pero nung panahon nila, libo-libo ang mga pinatay. Yun na nga, may mga paslit na nadamay.
na walang due process. So ngayon, gusto na naman nila magkagulo. Hindi para makinabang ang mamamayang Pilipino, kundi malusutan nila ang mga problemang ito. Mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip po tayo dahil siguradong sigurado itong mga darating na araw, maraming maghihikayat, marami na namang gagawa ng mga pagkilos para palakihin ang rally na to. Palakihin ang issue na to in support for Rodrigo Duterte. Mga kapatid, mga kababayan, wala po tayong mapapakinabang sa mga ganitong kilos. Wala po tayong mapapakinabang, hindi makikinabang ang mga mamayang Pilipino, hindi makikinabang ang gobyerno, hindi makikinabang ang buong Pilipinas. Kung meron tayong gulo. Kaya mag-isip-isip po tayo. Kung tayo ay makikisali dito, ano ba ang ating mahihita dito? Sa totoo lang, mga kapatid, mga kababayan, ang meron lang pakinabang dito, yung mismong mga akusado. At yung mga taong katulad ni Harry Roque, na meron ding hinaharap ng mga kaso. At iba pang mga tao na sasabit dito na sinasabing kasama sila doon sa pag-implement ng war on drugs ni Digong Duterte. Sila ang gustong-gusto na magkaroon ng kaguluhan dito sa Pilipinas para malusutan nila ang problemang ito. Papayagan ba natin to? Sila ang kumukwestiyon sa due process na nung panahon nila, hindi naman nila pinairal ang due process. Kabataan pa ang karamihang namatay. Hindi naman karamihan. Maraming kabataan ang namatay. Oh, no! Meron pa sinasabi na mga hindi naman talagang mga connected sa drugs na pinagpapatay din. May mga ganong aligasyon. What? Papayagan ba natin magamit tayong mga mamamayang Pilipino doon sa kanilang agenda? Mag-isip-isip po tayo. Wala po tayong pakinabang dito. Ang makikinabang lang dito, yung mga taong may hinaharap na kaso. Kaya wag po tayong magpagamit, mga kapatid, mga kababayan. Wag tayong magpagamit. Sisirain lang po natin ang buhay natin, sisirain natin ang ekonomiya ng Pilipinas, sisirain natin ang peace and order. Wag po tayong papadala sa emosyon, wag po tayong papadala sa propaganda. Dahil napakaraming propaganda ang lalabas from here on. Sigurado yan. Pipilitan na naman nilang ilabas ang lahat ng klaseng kapintasang meron ang gobyerno natin. Alam naman natin, walang perpektong gobyerno. Pero kung hindi perpekto ang gobyerno, hindi yan dahilan para ibagsak ang gobyerno. Dahil sinasabi ko nga, ang makikinabang lang dyan, mga kapatid, mga kababayan, yung may mga hinaharap na kaso. Hindi po tayong mga ordinaryong mamamayan. Wala po tayong pakinabang dyan. Period. Anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat once again, mga kapatid, mga kababayan. At para po doon sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at paki-share na po para marami makarinig ng ating discussion dito para lumaki-laki ang ating community. Thank you so much once again. At bago tayo magtapos, yung aking EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Once again, thank you so much at magkita-kita po tayo.